Ano po? Bakit? Bakit niyo binenta tong lupa? Sigaw ni Serenity. Halos mabingi siya sa sariling tinig dahil sa halo-halong galit at pagkabigla. Ramdam niya ang panginginig ng kaniyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa lumang pinto ng bahay na parabang iyon na lang ang bumubuhat sa bigat ng katawan niya. Kakamatay lang po ni Lola nitong nakaraang buwan. Bakit niyo agad ibinenta? Nakatingin siya sa kanyang tita Alice na nakaupo sa lumang upuang kahoy sa gilid ng sala. Tahimik na hinihigop ang mainit na kape na amoy sunog na barako. Pero sa halip na mag-guilty, ay kita ni Serenity ang biglaang pagkairita nito. Mula sa malamlam na tingin, bigla itong umismid. At isang pilit ng ngiti na mas mahigit pa sa insulto kaysa sa pang-uuyam. Bakit kailangan mo pang malaman? Malamig ang boses nito, pero may bahid ng inis na parang pinipigilan lang na sumabog. Hoy, apo ka lang ni inay. Wala kang karapatang manghimasok kung saan mapupunta tong lupa. Matagal na to nakasangla sa bangko. Napatigil si Serenity. Parang tinadyakan ang dibdib niya sa sinabi nito. Apo lang? Mababa ang tono ng boses niya, pero puno ng puot. Ako ang nag-alaga kay Lola habang wala ka rito. Ako ang bumangon tuwing madaling araw para magtimpla ng kape niya. Magmasahe sa kanya kapag masakit ang likod niya. Magluto ng paborito niyang sinigang. Ako, tita, ako! At ano, dahil lang doon may karapatan ka na? Pues, sabihin ko na sa'yo na kahit magpakabayani ka pa, hindi mo mababago ang katotohanan. Ako ang anak. Ako ang may pangalan sa titulo ng lupa. Kaya kung anong gusto kong gawin dito, gagawin ko. Hindi mo man lang ako sinabihan. Pigil hiningang sabi ni Serenity. Hindi mo lang ako tinanong kung paano natin mababayaran ng utang bago maibenta. Bakit pa? Sagot ng tita niya na tila wala ng pasensya. Makakatulong ka ba? May pera ka ba? Wala! At huwag mong ipagmalaki na nag-alaga ka kay inay. Ginawa mo lang yun kasi wala ka ring ibang mapuntahan. Napalunok si Serenity, pero ramdam niya ang init ng dugo na umaakyat sa ulo niya. Hindi totoo yan! Ginawa ko yun dahil mahal ko si Lola. Hindi kagaya mo, na ngayon lang umuwi para lang ibenta ang lahat ng pinaghirapan niya. Tumawa si Tita Alice, pero walang halong saya na puro pang uuyam. Pinaghirapan? Alam mo ba kung hindi sa akin matagal lang nawala tong lupa sa atin? Ako ang nagbabayad ng interes sa bangko habang nagpapakamaritir ka rito sa isla. Napayoko si Serenity. Totoo man o hindi ang sinasabi nito, hindi niya matanggap na basta na lang nawala ang lupang minahal at inalagaan ng kanilang pamilya. Ang lupa na iyon ang tanging naiwan ng kaniyang Lola Minda. Ang lupang iyon ang may pinakamaraming alaala. Doon siya natutong maglakad. Doon siya natutong magtanim kasama ang lola niya. Doon niya unang narinig ang mga kwento ng mga ritual sa Isla Esmeralda. Paano na yung bahay? Mahina niyang tanong. Halos ayaw na niyang marinig ang sagot. Paano na yung mga gamit ni Lola? Kukunin ng bagong may-ari kung gusto nila. Kung ayaw, pwede mo nang itapon. Sagot ni Tita Alice. Parang walang pakialam. At kung ayaw mong makita, pwede ka ring umalis. Hindi ko pipigilan. Parang may kumurot sa puso ni Serenity. Hindi lang dahil sa lupang nawala, kundi dahil sa kawalan ng malasakit ng tanging kamag-anak niyang natira. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita na parang pinapalayas na rin siya unti-unti. Anong gagawin mo sa pera? Tanong ni Serenity. Pilit pinipigilan ang boses na manginig. Nag-angat ng kilay si Tita Alice. Ano sa tingin mo? Babayaran ko ang utang sa bangko tapos yung natira. Huminto ito, saka ngumiti ng mapang-asar. Gagastusin ko sa sarili ko. Ako naman ang naghirap para magtrabaho sa Maynila, hindi ba? Napapikit si Serenity at huminga ng malalim. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na sumagot pa ng mas masakit. Pero kahit anong pigil niya, lumabas pa rin ang boses niya. Mababa, pero matalim. Hindi pera ang magbabayad sa alaala ni Lola. Alaala? Alaala lang yan. Hindi mo pwedeng kainin ang alaala. Hindi mo pwedeng gawing pambayad ng kuryente ang alaala. May kumurot na luha sa gilid ng mata ni Serenity. Pero mabilis niya itong pinahid. Ayaw niyang makita ng tita niya na nasasaktan siya.
Bakit kayo ganyan sa pamilya? Mahina niyang tanong. Parang pera na lang lagi ang mahalaga. Dahil sa pera umiikot ang mundo, Serenity. Malamig na sagot nito. At kung hindi mo kayang makisabay, ikaw ang matitira sa ilalim. Hindi agad nakasagot si Serenity. Para bang nalunok niya ang lahat ng salitang gusto niyang isigaw. Ramdam niya ang pamamanhid ng kaniyang katawan. Pero mas nangingibabaw ang kirot sa dibdib. Tahimik siyang nakatingin sa mesa habang ang kaniyang tita Alice ay tumayo na, dinampot ang kaniyang bag at tumungo sa pintuan. Pero bago ito tuluyang lumabas, lumingon ito at muling nagbitaw ng mga salitang parang kutsilyong bumaon sa likod ni Serenity. May 1 buwan ka pa, Serenity. Mariin itong wika. Kung hindi ka lalayas dyan, ako mismo ang magpapaalis sa'yo. At sa pagkalabog ng pinto, naiwan si Serenity na nakatulala sa kawalan. Saglit lang at narinig na niya ang unti-unting paglaho ng tunog ng tsinelas ng kaniyang tita sa sementadong daan palabas ng bakuran. Muling bumalik ang katahimikan sa lumang bahay. Ngunit hindi ito ang tahimik na dati niyang kinagigiliwan tuwing umaga kasama ang lola niya. Ngayon, ito ay tahimik na parang sementeryo. Mabigat, nakakasakal. Ano pong gagawin ko, Lola? Wika ni Serenity at pinahiran ang luha. Ayaw niyang maging mahina pero ito siya at nanginginig ang labi dahil sa paghikbi. Ngunit agad na nabaling ang tingin ni Serenity sa isang kwintas na nahulog sa sahig. Hindi niya alam kung paano yun napunta roon. Wala siyang maalalang iniwan niya iyon sa gilid ng aparador. Maingat niya itong dinampot at sa paghawak niya, naramdaman niya ang malamig na balat ng palawit. Isang hugis buwan na gawa sa makintab na bato na may ukit na tila lumang simbolo. At doon, parang biglang bumukas ang isang pinto ng alaala sa isipan niya. Bumalik sa kanya ang huling gabi kasama si Lola Minda. Mahina ang boses nito pero malinaw ang bawat salita. Anak, kapag dumating ang oras na makita mo ulit ang batang may malas sa katawan, ibigay mo sa kanya to. Lola? Sino po siya? Paano ko malalaman? Matatandaan mo, Serenity. Matatandaan mo. Pag nakita mo siya, mararamdaman mo. At sa gitna ng alaala, sumulpot ang imahe ng isang batang lalaking madalas bumisita sa kanila noon. Lagi itong nakasuot ng formal kahit mainit ang araw, nakaputing polo, makintab na sapatos at parang hindi sanay sa alikabok ng isla. Madalas kasama nitong isang lalaking matangkad, seryoso at isang babaeng laging may suot na mamahaling alahas, ang kanyang mga magulang. Naalala rin ni Serenity kung paanong sa tuwing may ritual si Lola, pinapasok sa maliit na kubo ang batang yon habang nakatayo ang mga magulang nito sa labas. Nagmamasid at may lungkot at kaba sa mga mata ng bata na parang alam nito na siya ang tinutukoy sa mga bulong-bulungan ng matatanda. Siya. Mahina niyang bulong habang nakatitig sa kwintas. Siya ang batang tinutukoy ni Lola. Ngunit bago pa malaman ang pag-iisip sa Serenity. Sa tahimik na gabi at gasera lamang ang nagsisilbing ilaw sa bahay nila at kuliglig sa labas at palaka ang nag-iingay. Doon ay naulinigan niya ang isang kotse at ilang segundo lamang ay isang marahang katok ang bumuo ng ingay mula sa labas. Tahimik na binuksan ni Serenity ang pinto at sa liwanag ng gasera, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Matangkad ito, nakaitim na coat kahit medyo maalinsangan ang gabi at may matalim na titig na tila sumusuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Is this Minda's house? Si Lola Minda po? Sagot ni Serenity, hindi maitago ang kaba sa boses. Oo, dati po, pero... Dati? Mabilis na putol ng lalaki, bahagyang umusog pa abante. Nasaan siya? Humigpit ang hawak ni Serenity sa gasera. Wala na po si Lola, pumanaw na siya nung 1 buwan. Sandaling natahimik ang lalaki at tila kumurap ang mga mata nito na parang hindi sigurado kung paano tatanggapin ang narinig. I see. Mahina nitong sabi bago bumuntong hininga. I came here because I need your help. Napakunot ang noo ni Serenity. Tulong?
Sa ganitong oras ng gabi? Tumango ang lalaki, pero mas tumalim ang titig sa kanya. It's important. Life and death. Important. And if you're her granddaughter, maybe you can help me instead. Ha? Napaatras sa Serenity. Kita ang pag-aalinlangan sa mukha. Teka lang, hindi po ako... Do you know about the curse? Mabilis sa tanong ng lalaki. Mas mababa ang tono. Halos pabulong pero puno ng bigat. Curse? 28th birthday. That. You must know something. Nanigas sa Serenity. Sa loob ng isang iglap, sumagi sa isip niya ang bilin ni Lola at ang batang lalaki sa kanyang alaala. Nanginginig ang labi niya nung sumagot. Sino ka ba? Humigpit ang panga ng lalaki at marahan niyang sinabi. My name is Ashton Riley Alvaro. Parang may kumalabog sa dibdib ni Serenity. Nanlaki ang kanyang mga mata at sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang malinaw na habilin ng kanyang lola. Ang batang may malas sa katawan at ngayon heto siya, nakatayo sa harap ng pintuan ng kanilang bahay at buhay, humihingi ng tulong. Bahagya niyang tinignan ng kwintas na hawak niya sa kamay. Gusto na sana niyang itaas yun at ibigay sa kanya, ngunit bago pa niya magawa, muling nagsalita si Ashton. Tulungan mo ko. Mariin niyang sabi, ang mga mata nakatutok sa kanya na parang hinuhukay ang kaluluwa niya. At handa akong ibigay ang lahat ng gusto mo. Napakurap si Serenity. Ano pong ibig niyong sabihin? If you can perform the ritual, and you know it, you can definitely save me. Sagot ni Ashton. Halos walang espasyo sa pagitan ng bawat salita. Parang sinisigurado niyang maririnig at maiintindihan ng dalaga. Napaatras si Serenity. Marahang umiling. Ritual? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo at wala na si Lola. Siya lang ang marunong sa mga ganon. I don't have time. Putol ni Ashton. Mas tumalim pa ang tinig. I have less than a month before my 28th birthday. If the curse is real, I'll be dead before then. Napalunok si Serenity. Ang daliri niya ay mahigpit pa rin sa kwintas. At bakit po kayo sigurado na totoo yung sumpa? Umiling si Ashton. Tumingin saglit sa lupa na parang may kinukubli. Because people close to me who tried to ignore it, they're gone now. My father, my uncle, all before they're 28. Hindi alam ni Serenity kung takot ba o awa ang nararamdaman niya. Gusto niyang sabihin na wala siyang alam, na hindi siya ang dapat niyang kausapin. Pero kasabay ng bawat pintig ng puso niya, naririnig niya ang boses ng kaniyang lola. 1,000,000. 1,000,000, tutulungan kita. Ani Serenity. Alam niyang mali ang manloko, pero nasa harap na niya ang sagot ng lahat at ang kwintas lamang ang kailangan ng binata upang mabali ang sumpa. 1,000,000? Ulit ni Ashton na bahagyang nakataas ang kilay. That's all you're asking? Kinagat ni Serenity ang loob ng pisngi niya para hindi mabasag ang determinasyon sa mukha. Oo, 1,000,000 at tutulungan kita. Pero walang bawas, walang kulang. Bago natin simulan ang ritual na yan. Sandaling natahimik si Ashton. Tinitigan si Serenity mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung may tinatago ito. Fine, you'll get your 1,000,000. But only after I'm sure you can really help me. Ano pong ibig sabihin niyo? Hindi ba't kailangan ko ring maghanda? Kung totoo ang alam mo. Ani Ashton at mas lumapit pa. Na halos ramdam na ni Serenity ang init ng hininga niya. You'll have no problem proving it. Napaatras sa Serenity ng isang hakbang. Hawak-hawak pa rin ang kwintas sa likuran niya. Ito lang palang kailangan niya. At ito rin ang sagot sa problema ko. Ngunit sa likod ng isip ni Serenity, may kumakabog na kaba na paano kung hindi niya magawa. Paano kung mabuko niya na niloloko ko lang siya. Kumunot ang noo ni Ashton. So, do we have a deal? Tumingala si Serenity, dumiretso sa mga mata ng binata. Deal. Agad siyang tinapunan ng bahagyang ngiti ni Ashton, pero may kasamang lamig. Good. Tomorrow, I'll send someone to pick you up. Bring everything you need. Ano? Sasama ako sa'yo? Nagtaas ng isang kilay si Ashton.
Sa madilim na paligid, tanging ilaw ng gasera ang gumuguhit ng liwanag sa pagitan nila. Doon, malinaw niyang nakita ang angat na kagandahan ng dalagang nasa harap niya na mahaba at bahagyang kulot ang buhok at ang balat ay malapapel ang kulay dahil sa puti. Bahagyang yumuko si Ashton, halos nakatitig na sa mukha ni Serenity. Yes, you're coming with me. Or do you expect me to trust you with something this important while you stay here? Nilipad ng tingin niya ang paligid ng maliit na bahay at ang mga dingding na yari sa kahoy, ang lumang mesa at ang kupas na kurtina na hinahampas ng hangin. Napalunok si Serenity. Kasi hindi naman po ko sanay sa na may kasamang lalaki. At tingin mo interesado ako sa gaya mo. I want to leave and not have a relationship with a shaman. Putol ni Ashton. Nanlaki ang mga mata ni Serenity. Hindi alam kung maiinsulto ba siya o matatawa. Excuse me? Hindi ko naman sinabing iniisip ko na interesado ka sa akin. Bahagyang kumunot ang noo ni Ashton at bahagyang ngumisi. Good. Kasi kung sakaling may ganun kang iniisip, puputulin ko na ngayon pa lang. I'm only here for one thing. The ritual. Wala nang iba. Basta, yung 1,000,000. Si Serenity at nag-iwas ng tingin. If it's just money, there's no problem. As long as magagawa mo ng tama. Sagot ni Ashton at doon ay tumulikod siya nang matapos niyang sabihin ang lahat. Muli, pumasok si Ashton sa kanyang kotse. Habang nasa loob, napabuntong hininga siya at niluwagan ng necktie na kanina pa tila sumasakal sa kanya. Ni hindi niya inakalang darating ang punto na paniniwalaan niya ang sumpa mula sa bloodline ng kaniyang yumaong ama. He was not afraid of dying. What he truly feared was never being able to experience love. At yun ang isa sa mga dahilan niya. At bago lumalim ang pag-iisip niyang iyon, agad na niyang kinuha ang kaniyang cellphone. Ibigay mo sa akin ang eksaktong lokasyon ng mansyon. Ani Ashton sa pinsan niyang si Dave. Did you find a shaman? Tamad na muling napahinga si Ashton dahil sa totoo lang, ayaw niyang pag-usapan. Yes, she agreed. Tingin mo, totoo talaga yun? Yung sumpa? Yung kamatayan? May 1 buwan ka na lang bago ang birthday mo. Matalim ang tingin ni Ashton habang nakasandal sa upuan ng kotse. I wouldn't be here if I didn't believe it. You think I enjoy driving to the middle of nowhere para makipag-usap sa isang babae na wala akong balak kausapin ever? So, she's coming with you? Yes. Malamig na tugon ni Ashton. Bukod sa ritual, gusto kong makita kung talagang alam niyang sinasabi niya. And if she tries anything stupid, I'll know. Bro, bumigat ang tono ni Dave. If that curse is real, and you fail, wala nang next year para sa'yo. Saglit na tumahimik si Ashton, saka mariing bumulong. That's why I don't have time to waste. Muli, ibinaba ni Ashton ang kaniyang cellphone. Ngunit makalipas sa lamang ang ilang minuto, ang sekretary niyang si Eva naman ang tumawag. Hindi na yun sinagot pa ni Ashton at agad niyang ibinaling ang ruta ng kotse patungo sa mansyon na binili niya. Doon muna siya tumuloy habang sinusubukang alisin ang sumpa sa kanya. Samantala, ano? Nagsinungaling ka? Bulalas ni Candy, kaibigan ni Serenity. Oo, wala akong choice, Candy. Wika ni Serenity na abala sa paglalagay sa kahon ng mga libro ng kanyang lola. Wala kang choice? Serenity, 1,000,000 pesos yan. Hindi ba't sabi mo ayaw mong gumamit ng kaalaman ng lola mo para lang sa pera? Napabuntong hininga si Serenity at umupo sa gilid ng lamesa. Alam ko, pero nakita mo naman yung itsura niya kagabi. Desperado siya, at kung totoo ang sumpa, baka mamatay siya nang wala man lang nakakatulong. At kung hindi totoo, saglit siyang tumigil at napatingin sa kwintas na hawak. Well, at least, may pambayad na ako sa lupa. Napataas ang kilay ni Candy. At kung totoo nga, alam mo bang delikado mga ganyang ritual? Paano kung ikaw ang tamaan ng sumpa? Hindi mangyayari yun. Mabilis sa sagot ni Serenity. Kahit sa loob-loob niya ay may kaba. Basta maibigay ko lang yung kwintas sa kanya sa tamang paraan. Tapos na ang lahat. Sinabi mo may kotse yun at bihis na bihis. Paano kung palpa ka at bigla ka niyang ipakulong dahil scammer ka? Singhal ni Candy. Hindi maitago ang pagkabahala at inis sa boses. Hindi agad nakaimik si Serenity. Huminga siya ng malalim. Sa kadahan-dahang iniangat ang paningin sa dingding
kung saan nakasabit ang litrato ng kanyang yumaong lola. Ni minsan ay hindi niya inakalang darating sa puntong magsisinungaling siya. Pero dahil ayaw niyang mawala ang bagay na pinakamahalaga roon, napilitan siyang gawin ang isang bagay na kinatatakutan niya. Hindi ako scammer. Mahina pero mariing sagot ni Serenity. Halos ayaw tumama ang tingin kay Candy. Hindi ko naman siya lolokohin. Gagawin ko pa rin ang ritual. Kahit hindi ko sigurado kung tama ang lahat ng hakbang. Basta, susubukan ko. Susubukan? Halos mapatili si Candy. Serenity, hindi ito parang pagtatahi ng buta sa damit na pwede mong ulitin kapag pumulpa ka. Paano kung sa gitna ng ritual, may mangyaring hindi mo inaasahan? Napapikit si Serenity at hinawakan ng kwintas sa kanyang palad. Ramdam ang bigat nito sa bawat pintig ng puso niya. Kung narito lang si Lola, siyang gagawa nito. Siyang hahanapin ni Ashton. Pero wala na siya, Candy. Ako na lang natira. At kung magkamali ka, ikaw ang sisisihin. Hindi mo pa kilala ang lalaking yun. Yung itsura niya kagabi, para siyang leon na nakahanda kang lamunin kapag hindi niya nagustuhan ang sagot mo. Bago pa makasagot si Serenity, muling kumatok si Mang Lando mula sa labas. Mas malakas na ngayon. Serenity! Dito ka raw susunduin! May lalaking naghihintay sa labas! Parang biglang lumamig ang hangin sa paligid. Napatingin si Serenity sa kaibigan at si Candy naman ay napapikit ng mariin. Para bang gustong pigilan ang mangyayari. Pero agad ding kinuha ni Serenity ang kanyang bag at lumabas na ng bahay. Gaya ng inaasahan, isang driver na nakabarong ang sumundo sa kanya. Sakay ng kotseng sobrang kintab na parang kahit langaw ay madudulas. Pagbukas ng pinto ng kotse, bahagyang yumuko ang driver at magalang na nagsalita. Ma'am Serenity, pinapapunta na po kayo ni Sir Ashton sa mansyon. Tahimik lang si Serenity habang dahan-dahang sumakay. Pilit tinatago ang kabang kanina pa kumakalam sa dibdib niya. Pag-upo niya sa malambot na leather seat ay naamoy niya agad ang mamahaling pabango na hindi niya alam kung galing sa driver o sa mismong sasakyan. Maya-maya, bumasag sa katahimikan ng boses ng driver. Ma'am, matagal na po ba kayong kilala ni Sir? Napatigil si Serenity. Medyo nabigla sa tanong. Hindi. Kahapon lang po kami nagkita. Tumango ang driver, pero sa rearview mirror, pansin niyang tila may pagtataka sa mga mata nito. Tahimik lang po talaga yun si Sir, pero kapag may gusto siya, gagawin niyang lahat para makuha. Lalo lang kinabahan si Serenity. Hindi na siya muling sumagot at mas pinili na lang niyang manahimik hanggang makarating sila sa destinasyon. Pagdating nila sa tapat ng mataas na gate ng mansyon, kusang bumukas yun na para bang inaasahan na ang pagdating nila. Sa loob, tanaw niya ang malawak na hardin, mga fountain at isang gusaling sobrang elegante na para bang kinuha mula sa ibang bansa. Huminto ang kotse sa mismong harap ng pinto. Bumaba agad ang driver at binuksan ang pinto para kay Serenity. At sa sandaling yun, sa gilid ng pinto ng mansyon, lumabas si Ashton. Nakasuot ng simpleng puting polo at pantalon. Pero ang presensya niya ay mas nakaka-intimidate pa kaysa kagabi. Let's go. Malamig pero diretsong sabi ni Ashton. Bago tuluyang pumasok sa loob at iniwan si Serenity na walang nagawa kundi sundan siya. Kailan ko makukuha ang pera? Tanong ni Serenity nang mapunta sila sa isang napakalaking silid at doon ay kita niya ang pag-upo ni Ashton at pagtungga ng alak sa baso. Bahagyang tumigil si Ashton sa pag-inom at tumingin sa kanya. Tila sinusukat ang bawat galaw niya. When the curse is broken. Malamig niyang sagot. Do your part and you'll have your million. Fail? Bahagya siyang umiti pero walang halong saya. And you'll walk out of here with nothing. Napalunok si Serenity at napatingin sa paligid. Ang silid ay napakalaki. May mataas na kisame at mga kurtinang gawa sa mamahaling tela. Sa gilid ay may lumang aparador na mukhang may edad na higit 1 siglo. May kakaiba sa atmosphere na parang mabigat ang hangin at may mga matang nakatingin sa kanila kahit wala namang ibang tao. Dito ka mananatili? Tumayo si Ashton, bitbit pa rin ang baso ng alak at lumapit sa kanya hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. You'll stay here. You'll follow my instructions. And starting tonight,
You will never leave this mansion without my permission. Naintindihan mo? Parang nanigas ang tuhod ni Serenity. Hindi niya alam kung sumpa nga ba ang dapat niyang katakutan o si Ashton mismo. Oo naman. Basta yung usapan, dapat tumupad ka. At tingin mo ba hindi ako tutupad? Hinanap ko ang bahay niyo sa buong isla at nagsiyasat ako. Tingin mo hindi ako seryoso sa mga sinasabi ko? Balik ni Ashton, habang bahagyang tumataas ang isang kilay. Bahagyang napayuko si Serenity, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka seryoso. Gusto ko lang ng malinaw na walang lokohan. Napangisi si Ashton, pero halatang may halong panguuyam. Lokohan? Ikaw pa talagang may lakas ang loob magsabi niyan. Lumapit pa siya ng isang hakbang at halos maramdaman na ni Serenity ang init ng hininga nito. Kung tutusin, ako may mas malaking dahilan para magduda. Napaatras si Serenity. Hawak ang strap ng kanyang bag na parang iyon lang ang panangga niya. Basta, gawin lang natin to ng mabilis. Ayoko na rin magtagal dito. Walang mabilis sumpa. Malamig na sabi ni Ashton. Sabay lagok muli ng alak. Simula ngayon, Serenity. You belong here, whether you like it or not. Ngunit kasabay ng pag-angat ng tingin ni Serenity sa binata, doon ay halos tumigil ang mundo ni Ashton. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa alak, pero halos napaiwas siya ng tingin at napaatras. You should rest. Ipapahanda akong kakainin mo. Magpahinga ka muna. Ani Ashton, bago huminga ng malalim. Parang nagtataka si Serenity sa biglaang pagbabago ng tono nito. Kanina lang ay parang tinutulak siya sa gilid ng bangin sa lamig ng mga salita, pero ngayon ay tila may kung anong iniwasan si Ashton sa mismong mga mata niya. Hindi pa ako gutom. Mahina niyang sagot, pero ramdam sa boses ang pagod. Pero, salamat. Tumango lang si Ashton, mabilis na binawi ang tingin at lumakad siya palayo. Bitbit pa rin ang baso ng alak. Evan! Tawag niya at ilang segundo lang ay may lumabas na butler mula sa anino ng hallway. Asikasuhin mo siya. Ayoko nang marinig na may reklamo siya. Nagkatinginan si Serenity at si Evan. May kung anong malamig pero maingat na titig ang lalaki. Para bang tinatansya kung ano siya. This way, ma'am. Sabi nito sa tonong walang emosyon. Naiwan si Ashton sa silid na mag-iwas. Doon ay humigpit ang hawak ni Ashton sa baso ng alak at halos mabasag na yun sa lakas ng pagkakapisil niya. Pinilit niyang kontrolin ang sarili pero hindi niya maitatanggi na may kakaibang init na kumislot sa dibdib niya nang magtama ang mga mata nila ni Serenity kanina. Damn it. Bulong niya. Sabay tungga uli ng alak hanggang maubos yun. Agad niyang nilapag ang baso sa mesa. Medyo malakas ang pagkakabangga kaya umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tumawag. Dave. Sa kabilang linya, mabilis sumagot ang pinsan niya. Ano? Nakausap mo na ba yung shaman? Sandaling natahimik si Ashton bago nagsalita. Mababa at may bigat ang boses. Oh, pero she's not what I expected. Anong ibig mong sabihin? Napahawak si Ashton sa sentido niya at mariing pinikit ang mga mata. Hindi ko alam kung totoo siyang makakatulong o mas lalala lang ang lahat. Samantala, habang nakayuko, napansin ni Serenity ang mga lumang guhit sa gilid ng pahina, mga simbolo na parang hindi niya lubos na maintindihan. Binasa niya muli at pilit inuulit ang mga salita ng kanyang lola na minsan nang tinuro sa kanya noong bata pa siya. Ngunit ngayong siya na mismo ang haharap, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Napatingin siya sa paligid ng kwartong ibinigay sa kanya. Malaki ito, halos hindi niya masakop ng tingin at bawat sulok ay punong-puno ng mamahaling kagamitan. Ngunit sa kabila ng karangyaan, tila ba mas mabigat ang hangin. May kung anong malamig na presensyang nagbabantay. Serenity! Napatigil siya. Mabilis siyang napalingon at doon ay bumungad si Evan, nakatayo sa may pintuan. Dinner will be served in a few minutes. Sumama ka sa akin. Pwede bang dito na lang ako kumain? The master wants you present at the table.
Napalunok si Serenity at dahan-dahang isinara ang libro. Pilit pinipigil ang kaba. Habang lumalakad palabas ng silid, tanging iisang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip niya na kaya ba talaga niyang tapusin ang sumpa? O dahil nanloloko siya ay mas lalo lamang lumalayon? So, kailan natin maaaring simulan? Si Ashton at nilagok ang wine sa kanyang gilid. Bahagyang napatigil si Serenity sa paglakad papalapit sa hapag. Naramdaman niyang lahat ng mata sa silid lalo na kay Ashton na ngayon ay nakatuon sa kanya. Napalunok siya bago dahan-dahang naupo sa bakanting upuan sa tapat nito. Depende. Mahina ngunit buo ang boses na sagot ni Serenity kahit nanginginig ang kanyang mga daliri sa ilalim ng lamesa. Hindi basta-basta ginagawa ang ganitong bagay. May oras, may araw, at may paghahandang kailangan. I don't like waiting, Serenity. Bawat oras na lumilipas, lumalapit ako sa bangin. Sabihin mo kung kailan. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng 3 gabi, kailangan kong ayusin lahat. Kung wala ang mga sangkap at mga bagay na nakasulat sa librong iniwan ng lola ko, walang mangyayari. Bahagyang sumiklab ang panga ni Ashton. Halatang nainis. 3 nights? You expect me to sit here and wait for your rituals? Kung gusto mong gumana. Mabilis na balik ni Serenity. Pilit na pinapanday ang boses kahit nanginginig ang dibdib niya. Wala kang ibang choice. Sandaling natahimik ang mesa. Tanging paglapag lang ng alak sa baso ang naririnig. Ngunit sa ilalim ng lamig ng titig ni Ashton, may kakaibang kuryente na gumapang sa pagitan nilang dalawa. Takot na takot ka bang mamatay? Are you kidding me? Bahagyang napalapit si Ashton. Ang sarkastikong ngiti ay sumilay sa labi niya. Do I look like a man na natatakot sa death? Hindi agad nakaimik si Serenity, ngunit bahagya niyang iniangat ang baba niya. Pilit pinapakita na hindi siya uurong. Kung hindi ka takot, bakit ka nandito ngayon? Bakit ka naghanap ng shaman? Tumigil si Ashton, parang tinamaan sa diretsong tanong. Saglit siyang natahimik bago muling bumaling sa dalaga. I'm not afraid of dying. What I fear, humigop siya ng malalim na hininga, is living without ever knowing what it means to be loved. Napatigil si Serenity. Parang may kung anong bigat ang bumagsak sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan na sa likod ng malamig na titig at matalim na mga salita ni Ashton, may sugat na mas malalim pa sa sumpang pinapasan nito. At doon, ilang araw pa ang lumipas para kay Serenity at sa petsa ng September 7 itinapat niya ang ritual. Agad niyang kinuha ang libro at doon pinagmasdan ng bulaklak ng ilang-ilang na matataboy sa malas at kamatayan. Kailangan natin makuha to. Turo ni Serenity sa isang page ng libro na siyang ikinakunot ng noo ni Ashton. Bulaklak lang? Malamig pero may halong pag-aalinlangan ng tono niya. Do you really think isang pirasong ilang-ilang lang ang makakabali ng sumpa na ilang henerasyon ang kinatatakutan ng pamilya ko? Hindi nagpatinag si Serenity. Mariing nakatitig pa rin sa pahina. Hindi lang basta bulaklak. Ayon dito, kailangan ng purong ilang-ilang na itinanim sa lupa ng taong hindi kailanman nagsinungaling. Kung wala nun, walang bisa ang ritual. Natahimik si Ashton. Tumawa siya ng mahina, isang mapait na tawa na puno ng panunuya. So saan ka makakahanap ng ganun? Everyone lies, Serenity. Wala nang taong ganun kalinis. Meron, at hahanapin ko. Napataas ang kilay ni Ashton at marahang ibinaba ang coffee niya sa table. Dahan-dahan siyang tumayo. Nilakad ang pagitan nila ni Serenity na 2 hanggang sa nakatayo na siya sa likod ng dalaga at yumuko siya ng kaunti. Halos dumikit ang labi niya sa tainga nito. At kung hindi mo mahanap? Bulong niya, mabigat at malamig. Anong kapalit? Mariing pumikit si Serenity. Naramdaman ang kilabot na gumapang sa kaniyang balat. Kung hindi ko mahanap, ako na lang ang magiging kabayaran. Natigilan si Ashton at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung magagalit siya o matatawa. Don't play games you can't win, Serenity. Mahina ngunit mariing tugon niya. Hindi mo alam kung anong kapalit ang hihingiin ko. Oras na pumalpak ka. Hindi na umimik pa si Serenity. Nang makalabas siya sa silid ni Ashton
ay doon lamang siya nakahinga ng maayos dahil tila ba kapag nag-uusap sila ay pakiramdam niya para bang nakasalang siya sa isang hot seat na kapag nagkamali ay maaari siyang bawian ng buhay. Iha, nakahanda na ang tanghalian. Utos ni Sir na kumain ka na agad oras na matapos ang pagluluto. Anima ng Lourdes na isa sa mga kasambahay ng mansyon na tila matagal nang kilala si Ashton. Nagpilit ng tipid ng ngiti si Serenity at tumango. Salamat po, Manang. Sumabay si Serenity kay Manang Lourdes papunta sa malawak na dining hall. Habang naglalakad, hindi maiwasang mapansin ni Serenity ang bawat detalye ng mansyon. Ang mamahaling chandelier, ang mga kwadro na halatang sinaunang obra, at ang malamig na katahimikan na para bang may tinatagong sekreto ang bawat sulok. Matagal na po ba kayong nandito? Maingat na tanong ni Serenity habang nakatingin sa matanda. Bahagyang napahinto si Manang Lourdes sa kadahan-dahang tumango. Oo, iha. Bata pa lang si Ashton. Kilala ko na siya. Dito na ako nagsilbi. Mahirap po bang kasama si Ashton? Sandaling natahimik si Manang Lourdes, saka nagbigay ng malumanay pero makahulugang sagot. Hindi mahirap, pero mabigat. Mabigat? Tumango ang matanda, saka muling naglakad. May pasan siyang hindi basta-basta, at kaya ka narito, para roon. Nasa dugo ni Ashton ang kamatayan na hindi nila maiiwasan, lalo ng mga lalaking anak. Kaya't mula nang mamatay ang ama't ina niya, labis na kaming nag-aalala para sa kaniya. Parang nanlamig ang buong katawan ni Serenity sa narinig. Napahinto siya sa paglalakad at napatitig kay Manang Lourdes na nakayuko lamang habang nagsasalita. Pero, anong ibig niyong sabihin? Nasa dugo niyang kamatayan? Halos pabulong niyang tanong, parang natatakot marinig ang sagot. Huminto rin ang matanda at hinarap siya. Kita sa mga mata nito ang bigat ng mga taon at ng mga lihim na pinasan. Ibig sabihin, iha, lahat ng kalalakihan sa pamilya nila ay sumpang sinusundan. Walang nakaliligtas. Ang tatay niya, namatay sa aksidente. Ang lolo niya, bigla na lang bumagsak at hindi na nagising. At ngayon, si Ashton na lang ang natitira. Hindi alam ni Serenity kung ano ang dapat niyang maramdaman. Nang makarating siya sa dining table, isang subo pa lamang ang naisubo niya ngunit tila mapait na ayon at walang lasa. Lumilipas ang mga araw at pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubos sa pananatili sa loob ng mansyon. Isang umaga, nang lumabas siya ng mansyon, natanaw niya si Ashton na naliligo sa malaking swimming pool. Bawat galaw ng matipunong katawan nito sa tubig ay tila nagpapahigpit ng paghinga ni Serenity. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kung anong humila kay Serenity. Naupo siya sa gilid ng swimming pool at inilubog ang mga paa sa malamig na tubig. Kasabay nun, ang unti-unting paglapit ni Ashton sa kaniya. Tapos ka namang kumain ng breakfast? Tanong nito. Agad na umiwas ng tingin sa Serenity at binaba ang paningin sa mga paan niyang nilalaro ng tubig. Oo. Bakit hindi ka kumain? Sagot niya. When I can't sleep, I don't eat. Wala akong gana. Simpleng sagot ni Ashton. Noon pa man ay struggle na talaga sa kaniya ang pagtulog. Kahit ilang doktor na ang tumingin, hindi pa rin yun nawala. Bakit hindi ka makatulog? Tanong ni Serenity. Hindi pa rin makatingin ng diretso. Ngunit hindi siya sinagot ni Ashton. Sa halip, naramdaman niya ang unti-unting paglapit ng binata hanggang sa halos ilang dangkal na lang ang pagitan nila. Nakulong siya ng mga braso nito sa magkabilang gilid ng inuupuan niya. Are you really worried about me? Bulong ni Ashton habang nakatitig sa kaniya. Nanlaki ang mga mata ni Serenity at biglang napalunok. Ramdam niya ang init ng hininga ni Ashton na humahalo sa malamig na simoy ng umaga. Napakabilis ang tibok ng puso niya at halos hindi niya alam kung saan itatago ang tingin niya. Wala. Hindi naman sa ganon. Alanganing sagot niya. Pilit na iniwas ang mukha. Nagtanong lang ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Ashton.
Pero hindi nito inalis ang pagkakasilip sa mukha niya. Para bang gusto nitong basahin ang totoo niyang iniisip. You wouldn't ask if you didn't care. Hindi totoo yan. Mabilis na tanggi ni Serenity, pero halata sa boses ang pagkailang. Really? Mas mababang tono ni Ashton ngayon, halos mapanukso. Unti-unti itong yumuko, halos madampi ang labi sa gilid ng pisngi niya. Then bakit nanginginig ka? Mabilis na kumurap si Serenity at tila hindi niya alam ang gagawin. Sir, ngunit imbis umatras, mas lalong lumapit ang binata at ang malamig na patak ng tubig mula sa buhok nito ay tumama sa balikat niya. Kung totoong wala kang pakialam, bakit hindi mo ako itulak palayo? Doon tuluyang tumigil ang mundo ni Serenity. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumagot o dapat na lang siyang kumilos. Sir, the meeting is ready. Nasa call na si Mr. De Guzman for the presentation. Halos mapatalon si Serenity sa boses na biglang sumingit mula sa likuran. Si Evan iyon, nakatayo sa may pinto ng veranda. Malamig ang ekspresyon at parang walang nakikitang kakaiba sa posisyon nila ni Ashton. Dahan-dahang umatras si Ashton, muling tumayo ng diretso at pinunasan ng mukha gamit ang kamay. I'll be there. Malamig na sagot niya, parang walang nangyari. Napakagatlabi si Serenity, agad inangat ang mga paa mula sa tubig at tumayo rin. Pero bago pa siya makalayo, saglit siyang nilingon ni Ashton. Be ready. Magtutungo tayo sa bundok ng Esmeralda ngayong gabi upang hanapin ang halaman na yun. Halos hindi nakapagsalita si Serenity sa narinig. Ang bundok ng Esmeralda, iyon ang nakasulat sa libro ng kaniyang lola. Ang tanging lugar kung saan tumutubo ang ilang-ilang nakakailanganin sa ritual. Pero hindi niya inaasahan na si Ashton mismo ang magsasabi nun. Ngayong gabi? Halos pabulong niyang tanong, pilit itinatago ang kaba. Tumango lang si Ashton, malamig ang titig. The longer we wait, the closer that gets. At ayokong bigyan ng pagkakataon ng sumpa na mauna sa akin. Napalunok si Serenity, pinipigilan ng panginginig ng mga kamay. Totoo ngang seryoso si Ashton. Ngunit sa likod ng lahat ng yun, hindi niya maiwasang maramdaman na mas mabigat pa na nagsisinungaling siya para sa pera. Hindi ko na alam. Ani Serenity at huminga ng malalim. Sa kanyang silid habang nakahiga ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga mata ni Ashton. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Mahina niyang bulong, pilit isinisiksik ang mukha sa unan. Hindi naman ako nandito para sa kanya. Nandito ako para sa pera, para mabuhay. Pero kahit ilang ulit niyang ipaalala sa sarili ang dahilan ng pananatili niya, mas malakas ang tibok ng puso niya tuwing naaalala ang init ng hininga ni Ashton malapit sa kanya sa swimming pool. Ang bigat ng titig nito at ang tanong na parang tumutusok sa kaniyang buong pagkatao. Samantala, When are you coming back to Manila, Mr. Alvaro? Tanong ni Mr. De Guzman mula sa kabilang linya. Ramdamang puwersa ng tono nito. Nakapwesto si Ashton sa malaking mesa ng opisina sa mansyon. Suot pa ang puting polo. Kasama niya si Eva na tahimik lang na nakatayo sa gilid habang ang laptop ay nakaset para sa video call. Why don't we just talk about the presentation and the project in the US? Malamig na wika ni Ashton, sabay buklat ng makapal na files na nasa harapan niya. Ang boses nito ay walang halong emosyon, para bang nais niyang putulin agad ang usapan tungkol sa mga personal na bagay. Ashton, the board wants assurance. Matagal ka nang hindi nagpapakita. Alam mo namang hindi sapat ang tawag o email lamang. Napasinghap si Ashton at nilingon si Eva na tila ba naghihintay ng utos. They'll get their assurance in numbers. Hindi ako pupunta ng Manila para lang makinig sa paulit-ulit na demand. I don't need to. Pero, pinutol agad ni Ashton. The presentation is ready. Send me the adjustments tonight. Evan will coordinate. Tahimik si Evan, pero mabilis na tumango at nagsimulang mag-type sa tablet na hawak. Naramdaman ni Ashton ang kirot sa sentido niya at saglit na pinikit ang mga mata. May bigat sa dibdib na kanina pa hindi mawala. Habang si De Guzman ay patuloy na nagsasalita sa kabilang linya, ang utak ni Ashton ay hindi na naroon. Bumabalik ang imahe ni Serenity na nakaupo sa gilid ng pool. Mabilis niyang inalog ang sarili at binuksan muli ang mga mata.
That's it for now. I'll call you tomorrow. Malamig niyang sambit at agad pinutol ang tawag bago pa makasagot si De Guzman. Saglit na katahimikan ng bumalot sa opisina. Si Evan lang ang nagsalita. Sir, hindi magugustuhan ng board ang ginawa mo. Inangat ni Ashton ang tingin. Malamig na tumitig kay Evan. The board doesn't have to like me. They just need me. Ngunit sa ilalim ng mga salitang yon, ramdam niyang hindi lang negosyo ang gumugulo sa isip niya. Nang matapos yun ay dumiretso si Ashton sa banyo. Naligo upang alisin ang bigat ng usapan kanina. Pero kahit gaano kabigat ang tubig na dumadaloy sa kanyang balat, hindi matanggal ang bigat sa dibdib niya. Paglabas niya at pagbaba sa living room, natagpuan niya si Serenity na nakaupo roon. Tahimik na tila ba may hinihintay. Let's go. Malamig na tanong ni Ashton, kasabay ng pag-iwas ng tingin. Ayaw niyang ipahalata kung gaano siya naistorbo sa presensya nito. Saglit na napatingala sa Serenity at doon napansin ni Ashton ang ponytail nitong buhok na bahagyang kulot. Nakalugay ang ilang hibla na gumuguhit sa pisngi. Nakasuot siya ng simpleng pink dress na hanggang tuhod. Ngunit sa paningin ni Ashton ay masyado iyong nakakaagaw ng atensyon. Ready ka na? Dagdag na tanong nito. Agad ibinalik ang titig sa cellphone na hawak para lamang may ibang mapagtuunan ng pansin. Oo, pero sigurado ka bang ngayong gabi? Delikado, hindi ba? Kung natatakot ka, you can stay. Pero hindi ako maghihintay ng mas tamang oras. Kung gusto kong makuha ang halaman na yun, tonight is the best time. Napalunok si Serenity. Halatang kinabahan, pero imbis umatras ay marahan siyang tumayo. Sasamahan kita. Saglit na tumigil si Ashton. Mula sa gilid ng kanyang mata, sinuliyapan niya ang dalaga. Kusa siyang lumapit at dumaan sa gilid nito. Ngunit habang papalapit siya sa pinto ay halos hindi niya naiwasang dumikit ang balikat niya sa balikat ni Serenity. Sandali siyang natigilan, pero agad ding nagpatuloy. Let's go. Ulit ni Ashton na agad binuksan ang kotse upang tunguhin ang bundok. When we get to the lower part, change your clothes. May hiking suit sa likod ng sasakyan. Kinuha ko na kanina. Dagdag pa ni Ashton habang sinisilip ang rear view mirror. Saglit na napatingin si Serenity sa kanya. Halatang nagulat. Inisip mo na talaga na sasama ako? Kung ayaw mong sumama, you would have stayed in the mansion. Alam kong matigas ang ulo mo. Bahagyang namula ang pisngi ni Serenity. Hindi niya alam kung insulto ba iyon o papuri. Hindi naman ako matigas ang ulo. Ayoko lang na ikaw lang ang mag-isa. Paano kung may mangyari? Kung may mangyari, that's my fate, not yours. Huwag mong sabihin yan. Mabilis sa tugon ni Serenity. Halos pabulong. Hindi mo alam kung baka kaya nandito ako ay para baguhin yon. Sandaling natahimik ang sasakyan. Tanging tunog ng gulong na dumadaan sa sementadong kalsada ang maririnig. Bahagyang nilingon ni Ashton ang dalaga, pero agad ding ibinalik ang tingin sa kalsada. You really think you can change something na kahit doktor, kahit siyensya, at kahit panalangin hindi na kayang baguhin? Kung hindi ko susubukan, paano ko malalaman? Muling nanahimik si Ashton, pero sa unang pagkakataon, hindi niya naitago ang kaunting pagdulas ng kaniyang kamay sa manibela. Para bang may tinamaan sa kanya ang mga salita ng dalaga. Isang bagay na ayaw niyang aminin, pero ilang linggo na rin gumugulo sa kaniya. Paglapit nila sa paanan ng bundok, pinara ni Ashton ang sasakyan. Lumabas siya agad at binuksan ang likuran kung saan nga naroon ang hiking suit. Magpalit ka na. Malamig sa itaas at hindi ka pwedeng mag-dress lang. Kinuha ni Serenity ang damit. Marahang tumango. Saan ako magpapalit? Sa loob ng sasakyan. Don't worry, I won't look. Hindi ako interesado. Sungit. Ani Serenity. Mabilis na nagmarcha papasok sa kotse. Hindi interesado pero ang dami namang sinasabi. Mahina niyang reklamo sa sarili. Sabay kagatlabi nang hindi maikubli ang bahagyang ngiti. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya ng kotse suot na ang hiking suit. Okay na. Saglit siyang tinitigan ni Ashton mula ulo hanggang paa, saka tumalikod bigla. Let's go. We don't have much time.
Huminga ng malalim si Serenity sa tila ba maikling pasensya ng binata. Doon nang makasakay ay katahimikan ang bumungad sa kaniya. Ikakasal ka na ba't sobrang ikli ng pasensya mo? Wala sa sariling tanong ni Serenity at pinagmasdan ang bundok. Napalingon agad si Ashton. Kita ang bahagyang pagtaas ng kilay. What? Wala. Tanong lang. Mabilis na iwas na Serenity. Kunwari abala sa labas ng bintana habang patuloy silang umaakyat sa daan ng bundok. Kasi parang lahat ng galaw ko nakakainis sa'yo. Baka kasi may fiancé ka na't iniistorbo kita. If I had one, do you really think I would let you stay in my mansion? Natigilan sa Serenity. Hindi makasagot. Halos mapalunok siya, pero agad ding nagsalita para itago ang kaba. So ibig sabihin, wala. Wala. Malamig ngunit diretsong sagot ni Ashton. Saka muling ibinalik ang tingin sa dinadaanan. At kung meron man, hindi siya tatagal. Napakunot ang noo ni Serenity. Bakit? Because that always takes what I have. Hindi umimik si Serenity at nagpatuloy lamang sa pagsunod kay Ashton. Hawak nito ang cellphone na may GPS. Medyo matagal din ang kanilang paglalakad paakyat dahil bukod sa madilim ay matarik pa ang daan. Ilang oras silang naglakad hanggang sa tulong ng flashlight, natanaw nila ang isang puno na kumikislap sa dilaw na bulak-bulak. Yan na yun. Sambit ni Serenity habang binabasa ang nakasulat na tanging ang magsasagawa ng ritual lamang ang maaaring humawak sa bulak-bulak. Really? Simpleng halaman lang? Hindi sumagot si Serenity. Lumapit siya sa puno na puno ng dilaw na bulak-bulak. Pumitas ng isa at maingat na iniipit iyon sa loob ng libro. Ngunit hindi pa sila nagtatagal sa lugar nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tara na! Sigaw ni Serenity sabay akmang tatakbo pababa ng bundok. Ngunit bago pa siya makalayo ay mahigpit na hinawakan ni Ashton ang kanyang pulso. Maghintay tayo. Magpatila muna tayo ng ulan sa ibang lugar. Delikado kung maglalakad tayo ng ganito. Baka magka-landslide. Ano? Di makapaniwala na tanong ni Serenity. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ni Ashton. Hinila siya nito papasok sa maliit na kuweba na natanaw sa gilid ng bundok. Teka! Anong ginagawa mo? Gulat na tanong niya habang pinupunasan ng basang braso. Naguhubad. Kalmado pero diretso ang sagot ni Ashton habang inaalis ang basang polo. Basa na ako pati ikaw. You should take off your clothes or else magkakasakit ka. Napalunok si Serenity. Halos manlaki ang mga mata. What? Mabilis niyang tinakpan ng sarili. Kahit pa ang suot niya ay kapit na sa balat dahil sa pagkabasa. Hindi pwede. Hindi naman ako sanay sa ganyan. Sumandal si Ashton sa bato. Marahang pinipiga ang basang t-shirt na tinanggal niya na. Kita pa rin ang mga patak ng ulan na dumadaloy mula sa buhok niya, pababa sa hubad nitong dibdib. Serenity, huwag kang overacting. This is survival. Kung patuloy kang nakababad sa basang damit, bukas baka hindi ka na magising sa lamig. Pwede namang hindi ganito. Pabulong niyang sambit. Sabay yakap sa sarili. Ramdam niya ang panginginig hindi lang dahil sa ginaw, kundi pati na rin sa presensya ng binata. Then suit yourself. Ngunit tila ba sadyang malamig at doon ilang minuto ang lumipas. Halos manginig si Serenity sa lamig, na pati kalamnan niya ay halos gumalaw. Bulong niya at pumikit at niyakap ang sarili. Ngunit ilang segundo lamang ay naramdaman na niya ang init ng dibdib sa kanyang likod. Napamulagat si Serenity at agad na lumingon. Doon niya nakita si Ashton na nakaupo sa likuran niya. Ang isang braso ay nakalapat na sa balikat niya habang dahan-dahang hinihila siya palapit. Anong ginagawa mo? Halos pasigaw niyang tanong. Pilit na umiiwas. Warming you up. Malamig ngunit seryosong sagot ni Ashton. Hindi man lang nagpakita ng kahit anong bakas ng biro. Kahit ilang beses kang magyakap sa sarili mo, hindi ka iinit. Mas lalo ka lang manghihina. Pwede namang hindi ganyan. Mahinang sambit ni Serenity. Pilit na umiwas ng tingin. Ramdam niya kasi ang tibok ng dibdib ni Ashton. Stop arguing, Serenity. Mariin na tugon ni Ashton. Sabay higpit pa ng yakap. Gusto bang magkasakit? Nasa bundok tayo. Walang makakababa agad para tumulong kung may mangyari sa'yo.
Napatahimik siya. Unti-unti niyang naramdaman ang init mula sa katawan ni Ashton na dumadaloy sa kanya na pilit tinutunaw ang ginaw na kanina pa kumakain sa kanya. Ngunit kasabay nun, mas mabilis pa rin kumakabog ang puso ni Serenity. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa lalaking yakap-yakap niya ngayon. Bakit ba? Palagi kang ganito. Laging parang galit. Laging malamig, pero sa huli, ikaw din ang tutulong. Mahina niyang sambit, halos pabulong na yun kung tutuusin. Hindi sumagot si Ashton. Nakatitig lamang ito sa malakas na buhos ng ulan sa labas ng kuweba. Ngunit bahagyang humigpit ang pagkakayakap niya sa dalaga na para bang ayaw niya itong bitawan. Ayaw ko. I want love, Serenity. Gustong-gusto kong mahalin at magmahal, gaya ng nararamdaman ko ngayon. I want to feel it so bad. Napapikit ng mariin si Serenity nang marinig yun. Tila ba bumalik ang mga alaala nila noon na kapag pumupunta ang batang si Ashton sa kanila at kung paanong ang mga mata nila ay palihim na nagtatama. Tila may sekreto silang nag-uugnay sa kanila gamit ang mga titig. Love. Mahinang sabi ni Serenity, halos pabulong habang nakapikit. Hindi ba't matagal mo na yung tinanggihan? Lagi mong sinasabi na wala kang oras para sa ganon. Because I was scared. Mabilis na tugon ni Ashton. Ngunit nanginginig ang dulo ng bawat salita. Scared na kapag nagmahal ako, mawawala rin. Kasi lahat ng minahal ko, kinuha ng kamatayan. Napatitig si Serenity sa kanya. Doon niya lang napansin ang bakas ng pagod sa mga mata nito at ang lalim ng sakit na matagal nang itinatago. Para bang sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na Ashton na hindi bilyonaryong laging kontrolado ang lahat, kundi ang batang minsang nangarap at natakot magmahal. Pero ngayon, nagpatuloy si Ashton na mas humigpit ang yakap sa likod ng dalaga. When I hold you like this, I don't feel fear. I feel alive, kaya wag mo kong iwan. Not this time. Napakagatlabi si Serenity. Ramdam ang bigat ng damdamin sa mga salita nito. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ngunit kasabay nun ay ang kinikimkim niyang sekreto na may kasinungalingan siyang hindi pa nito alam. Paano kung hindi ko kayang ibigay ang inaasahan mo? Mahina niyang sambit na namuuna ang luha sa kaniyang mata. Saglit na natahimik si Ashton. Sa kadahan-dahang isinandal ang noo sa likod ni Serenity. Ang init ng hininga nito ay dumampi sa kanyang balat at sa pagitan ng ingay ng ulan. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitawan nito. Then let me love you enough for the both of us. Ikaw ang first love ko, Serenity. Nung una kitang makita, nagpunta ako sa shaman na si Minda, ang lola mo. Higit pa sa mabuhay ang naging pangarap ko. I always kept it cold because I didn't want you to be caught up in this curse too. Nagkunwari akong hindi kita naaalala para hindi ako muling mahulog ng paulit-ulit. Sandali siyang napahinto. Halos pigilan ang sariling damdamin. But it failed, Serenity. Kahit lumayo ako, kahit tumakbo ko sa katotohanan, lagit-lagi akong bumabalik sa'yo. Ashton, mahinang sambit ni Serenity na nanginginig ang tinig. Hindi mo naiintindihan. Then tell me. Halos pabulong na sagot ni Ashton habang mas lalong humihigpit ang yakap sa kanya. Huwag mo na akong iwan sa dilim. If there's a truth, I deserve to know it. Kahit ano pa yan, I'll face it with you. Doon tuluyang bumuhos ang luha ni Serenity. Ang lihim na matagal niyang kinikimkim. Ang kasinungalingang kinatatakutan niyang ilantad na naroon na sa dulo ng kaniyang mga labi. Ashton, napalinga si Serenity sa binata at doon na umamin. Noong una pa man, nagsinungaling na ako. Hindi ko alam ang ritual. Hindi ako marunong at pera lamang ang nais ko para mabawi ang lupa namin. I know. I knew it from the start. Ako tong nagpupumilit. Nanatili ang higpit ng yakap ni Ashton. Tila ayaw siyang bitawan. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam ni Serenity, mas lalo lamang siyang nadurog. Para bang mas mabigat ang katotohanan dahil hindi na siya maaaring magtago pa.
Marahas siyang kumawala sa yakap na parang naglalagablab na apoy sa kaniyang balat. Mabilis niyang kinuha mula sa bulsang isang kwintas, ang bagay na dapat ay noon pa niya isinuko. Nanginginig ang kaniyang mga daliri habang hawak ito, ni hindi niya maintindihan kung bakit pinanatili niya iyon ng matagal, gayong maaari namang matapos ang lahat sa unang araw pa lang. Ashton, nanginginig ang boses niya, halos hindi makatingin sa mga mata nito. Ito ang matagal ko nang dapat ibigay sa'yo. Ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit pinili kong itago. Maybe because giving this to you means ending everything between us. At doon, nakita ni Serenity ang lungkot na dumaan sa mga mata ni Ashton. Isang lungkot na mas mabigat pa kaysa sa ulan sa labas ng kuweba. Para siyang hinahati sa gitna, ngunit sa halip na manatili, pinili niyang tumakbo. Kabisado niya ang bawat liko ng bundok, kaya't nang makakita ng pagkakataon, dali-dali siyang bumaba. Hindi alintana ang madulas na lupa at ang mga sanga na kumakaskas sa kaniyang balat. Serenity! Sigaw ni Ashton, mabilis ding humabol. Ngunit sa kabila ng lahat ng lakas at desperasyon, bigo siyang abutan ng dalaga. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang mga yabag nitong unti-unting nilalamon ng distansya at ulan. At doon, uling tuluyang nawala sa kanyang mga bisig ang babaeng minsang nagturo sa kanya kung paano magpatuloy sa kabila ng lahat. Sir, wala pa pong balita tungkol sa kanya. Halos hindi makatingin si Evan. Ramdam ang bigat ng presensya ni Ashton ilang linggo matapos ang pag-alis ni Serenity. Damit! Hanapin niyo! Sigaw ni Ashton at ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan ng mansyon. Ang bawat salita ay punong-puno ng galit at desperasyon. Mariin siyang napapikit. Pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit hindi magawa. Sa kamay niya, mahigpit niyang hawak ang kwintas. Ang tanging naiwan ni Serenity. Isang simpleng bagay, pero iyon na lang ang koneksyon niya sa babaeng pinili siyang iwan. Habang nakatayo sa gitna ng dilim ng kanyang silid, ramdam ni Ashton ang bigat ng sumpa at ng kasinungalingang bumabalot sa kanila. At sa kabila ng lahat, iisa lang ang malinaw sa isip niya na hinding-hindi niya hahayaang tuluyan ng mawala si Serenity. Ilang minuto lamang ang lumipas nang bumalik si Evan. Dalang impormasyong kanina pa niya inaasam. Sir, anito, halos nag-aalangan. Nasa Isla Esmeralda pa rin po si Miss Serenity. Pero nasa dulo na siya. Sa Santo Rosa. Nanlaki ang mga mata ni Ashton. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, mabilis siyang tumayo mula sa pagkakaupo at iniwan sa mesa ang kwintas. Ang parehong kwintas na sinasabing makapagliligtas sa kanya mula sa sumpa. Bukas ang kaniyang kaarawan at alam niya sa sarili na kung iyon na nga ang huli, mas pipiliin niyang hanapin at makasama si Serenity kaysa mabuhay nang wala ito. Samantala, ibinaba ni Serenity ang tawag sa kaniyang cellphone. Matapos ang ritual na ginawa niya, maingat niyang tinanggal ang suot na puting dress at isinabit sa may bintana. Saka naupo sa labas ng lumang bahay. Bahay iyon na noon pa man ay tinutuluyan nila ng lola niyang si Minda kapag may mga ritual na isinasagawa. Mga ritual na ni kailanman ay hindi niya lubos na naintindihan, ngunit pilit niyang sinunod dahil iyon ang nakagisnan. Huminga si Serenity ng malalim, pilit pinapakalma ang sariling puso na kanina pa kumakabog. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapawi ng kaba, bigla siyang nakarinig ng isang kaluskos mula sa gilid ng bahay. Napatayo agad siya, napakapit sa kanyang dibdib. Sino yan? Nanginginig niyang tanong habang sinusuyod ng tingin ng paligid. Walang sumagot, tanging ang ugong ng malamig na hangin at lagaslas na mga dahon ang maririnig. Ngunit sa bawat segundo, parang mas lumalakas ang kaluskos na tila may papalapit sa kanya. Kung sino ka man, lumabas ka na! Dagdag pa niya. Pilit pinatitigas ang boses kahit ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang mga daliri sa kaba. At bago pa man siya makagalaw muli, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa kakahuyan. Do you think running away is the answer to everything? Mababa at mariin ang boses na nagpatigil kay Serenity. Napatigil siya sa kinatatayuan at sa sandaling yun, nakilala niya ang tinig.
Ashton, bulong niya. Nanlalaki ang mga mata, puno ng gulat. Lumapit si Ashton at hindi inalis ang titig kay Serenity. Ang bawat hakbang nito ay nagdadala ng bigat ng lahat ng hindi pa nila nasasabi. Anong ginagawa mo rito? Halos nanginginig ang boses na Serenity. Sabay umatras ng bahagya, pero hindi kayang iwasan ang presensya nito. Itinulak ni Ashton ang sariling katawan pasulong hanggang halos magtagpo ang kanilang mga hininga. Ang dilim ng paligid ay tila ba nagbigay diin sa apoy ng kanyang mga salita. Hindi ako makakapayag na iwan mo na lang akong muli, Serenity. You can run. You can hide behind your lies. Pero hindi mo ako matatakasan. Not anymore. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Di ba't sinabi kong nagsinungaling ako? Sigaw ni Serenity at doon tuluyang nadurog ang boses niya. Nagsinungaling ako. Bakit ba nagpakita ka pa? Tapos na, di ba? Pumikit ng mariin si Ashton. Parang pilit nilalabanan ang sakit na dulot ng bawat salita nito. Hanggang sa hindi na siya nakatiis na lumapit siya ng tuluyan at pinagdikit ang kanilang mga noo. Mainit ang hininga niya. Mabigat, puno ng depresasyon. Bakit ba hindi mo maintindihan, Serenity? Bulong ni Ashton, halos pakiusap ang tono. Hindi ko hinahanap ang perpektong katotohanan sa'yo. Kahit ilang beses mo akong itaboy, kahit ilang beses mong sabihing tapos na, palagi at palagi kitang hahanapin. Napahigpit ang hawak ni Ashton sa braso ng dalaga. Tila takot na muli itong mawala. Samantalang si Serenity naman, nanlumo pero hindi rin kayang itago ang pag-iyak. Mahal na mahal kita. At kung itong gabing tong huli. Huminto si Ashton sandali. Pinilit pigilan ang panginginig ng boses. I want to dedicate this last night to you. To tell you I love you, Serenity. Tuluyan ang bumigay ang mga luha ni Serenity. Pilit niyang iniwas ang tingin, ngunit hinawakan siya ni Ashton sa pisngi at marahang itinaas ang kanyang mukha. Doon, nakita niya ang mga matang hindi kailanman nagsinungaling. Mga matang laging nagbabalik kahit ilang ulit niyang tinataboy. Ashton, ani Serenity at umiiyak na napailing. Hindi yun mangyayari. Hinding-hindi. Saglit na natahimik si Ashton, pero mas lalo siyang lumapit. Hindi na ako papayag na mawala ka ulit. Kung sumpa man to, haharapin natin ang magkasama. Kung katapusan ko man ang kabayaran, then so be it. At least, kasama kita. Pumikit ng mariin si Serenity kasabay ng pagpatak ng ulan. Hindi niya alam ngunit tila ba saksi ang kalangitan kung gaano nila gustong protektahan ang isa't isa. At doon sa gabing yun ay tila ba pagmamahal lamang ang panangga ng bawat isa sa kanila sa sumpang tila ba hindi mabali. Mahal na mahal kita. Hinding-hindi ka mawawala. Gigising tayo bukas ng umaga na magkasama. Ani Serenity habang patuloy ang hikbi. Mabubuhay ka at magsisimula tayo, Ashton. Malayo man ang agwat, magkaiba man ang buhay ko sa'yo. Handa akong harapin yon, basta't hindi ka mawawala. Doon na tuluyang napaluha si Ashton. Muli niyang hinaplos ang pisngi ni Serenity at sa wakas, ibinigay ang halik na tila nagpawala sa lahat ng bigat. Kasabay ng paghinto ng ulan, dama nila ang init at kapayapaan na matagal nang ninakaw sa kanila ng takot at sumpa. Mahal na mahal kita, Serenity. Magtutuloy tayo. Si Ashton at niyakap ang dalaga. Mabilis lumipas ang mga araw matapos ang gabing yon. Sa pagdilat ni Ashton kinabukasan, unang bumungad sa kanya ang ngiti ni Serenity. At doon niya napatunayang totoo ang lahat. Wala nang sumpa, wala nang anino ng kamatayan. Buhay siya at kapiling ang babaeng itinadhana sa kanya. Lumipas ang buwan at sa Isla Esmeralda, muling bumalik ang kulay sa buhay ni Serenity. Ang dating takot at pangamba ay napalitan ng pag-asa. Ang bahay ritual ng kanyang Lola Minda ay hindi na puno ng dasal para sa kaligtasan, kundi mga alaala ng pagmamahalan. Isang dapit hapon, habang magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan, saglit na huminto si Ashton. Kinuha niya ang kwintas na dati ay sumisimbolo ng sumpa at ipinatong ito sa palad ni Serenity. Dati,
Tingin ko sa kwintas na ito ay kaparasahan. Bulong niya. Pero ngayon, simbolo na siya ng pagbabalik mo sa buhay ko. Napangiti si Serenity, bahagyang pinisil ang kamay niya. At simbolo rin ng bagong simula. Pagkaraan ng ilang buwan, muling bumalik si Ashton sa kanyang mundo na hindi na bilang isang lalaking binabagabag ng sumpa, kundi bilang isang taong handa ng magmahal ng buong buo. At si Serenity, na minsang piniling tumakas, ay natutong manatili. Sa bawat umaga, sa bawat halik, at sa bawat pagngiti, pinatunayan nilang wala ng kapalaran o sumpa na mas malakas pa kaysa sa dalawang pusong nagmamahalan. Let's get married, Serenity. Bulong ni Ashton at ngumiti. Gulat man ay isang ngiti ang ibinigay ni Serenity habang tinatanaw ang isla. Isang ngiti na sapat upang sagutin ang lahat ng tanong ni Ashton. Oo naman, kahit saang simbahan pa yon. Nagliwanag ang mga mata ni Ashton para bang sa wakas ay nabunutan siya ng tinik na matagal nang nakabaon sa puso niya. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Serenity at marahang hinalikan yun, puno ng pangako at kasiguraduhan. Hindi ko akalaing maririnig ko pa yan mula sa'yo. Bulong niya, halos nanginginig sa saya. Bakit naman hindi? Sagot ni Serenity, nakatitig sa binata na may halong biro at lambing. Basta't ikaw ang kasama ko, kahit sa maliit na kapilya pa sa baryo o sa pinakamalaking katedral, wala na akong hihilingin pa. Napatawa si Ashton, ngunit hindi rin napigilan ng saya sa tinig. Mahal na mahal kita, Serenity. At ipapangako ko, wala nang sumpa o kahit anong kapalaran ang makakapagpahiwalay sa atin. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli, dito lamang sa Our Stories Behind. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo. Kaya lagi nag-aabang